lahat sa ating Ama sa Kristo. At meron po tayong, hindi po namin kasi inabuti yung dalawang pastor doon na pastor ng Assemblies of God. At si Manang Consolacion Asuncion ay sila po yung pinaka-poster dito sa kumpung dito. At siya ang napasama namin dito, kaya tama-tama naman. Nag-start na po tayo ng seminar, kaya salamat po. At kami po inapaulakan nyo Manang Consolacion Asuncion. Praise God. Sige, pastor, tuloy na. Welcome po kayo, Sister, ano po? Consolacion Asuncion. Ay po, Sister Consolacion. Welcome po kayo sa, ito po ang pamilya ng The Gospel of Christ Philippines, Apostolic Doctrine Pentecostal Oneness. Kaya, salamat po, makakabahagi po kayo sa pag-aaral. Tuloy ko lamang po yung sinasabi ko. Ang kahalagahan, yung topic na ito yung pinakamahalaga, higit sa mga mahalagang mga aral na dapat maunawaan at dapat na maalaman ng taong gustong pumunta sa karyan ng Diyos o sa mga taong gustong maglingkod sa Diyos. Of course, siguro, kung isipin natin, ay sadyang talagang mahalaga ito kasi nga, marami tayong ginagawang mga bagay-bagay dahil sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Amen? So dapat, dahil marami tayong mga ginagawang mga bagay, kailangan matiyak natin kung kanino natin ito ginagawa o kanino natin ito ginagawa. Pero higit sa lahat, sa mga bagay na yan o sa mga rason na yan, higit sa lahat, kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia. Mismo ang Diyos, ang sabi niya in Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Ang sabi ng Panginoon, be still, pumayapa kayo, alamin at kilalanin niyo, ako ang Diyos. Siyempre, yung Diyos na lumikha sa ating lahat, gusto niyang makilala natin siya ng lubusan. Although, alam natin na yung Diyos na gusto niyang makilala siya, meron po siyang espesyal na kapamaraanan ng pagpapakilala. Ano po yung ibig sabihin ng espesyal na kapamaraanan? Ang mayroon din po sinabi sa Isaias na yung Diyos mismo na gusto niya ang lahat ng tao ay makalam ng katotohanan at makakilala sa Kanya, siya din mismo yung Diyos na sa buhay ng mga taga-Israel, sinasabi niya, ako ang Diyos na nagkukubli ng aking mukha sa bayan ng Israel. Ibig niyang sabihin, talagang meron pong thrill na gustong mangyari ng Panginoon sa pagkakilala sa Kanya. Kaya naman, kung babasahin natin din ang Kawikaan, chapter 25, verse 2, mababasa natin diyan, ang sabi niya, kagalakan ng hari ang maglihim ng mga bagay, o kagalakan ng Diyos, kalulatian ng Diyos na maglihim ng mga bagay. Ngunit, kagalakan at kalulatian din naman sa mga hari ang magsaliksik. Gusto ng Panginoon na ginawa niya ang banal na kasulatan na a little bit of nakakapasel. Nang ibig sabihin, hindi malinaw. May mga talinhaga na paghayag. Pero, hindi nais ng Panginoon na manatiling talinhaga yan. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ng pagka-Diyos, the greatest mystery, ang sabi po ng Biblia, the greatest mystery of the Bible is the Godhead. But, gusto ng Diyos, o ayaw ng Diyos, na yung misteryo na ito, manatiling misteryo sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Dinisenyo ng Diyos ito na greatest mystery, but it is also the will of God na yung mystery na yan, mabuksan. At paano mabubuksan yan? Sa gabay ng Espiritu Santo ng Panginoon at sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, bubuksan natin ang misteryo na ito. So, ang topic na aking pong tatalakayin ngayon is about Godhead. It's about Godhead. Sa wikang Tagalog, pagka-Diyos. Godhead o sa wikang Tagalog, pagka-Diyos. Aking pong sinerge sa dictionary, ang ibig sabihin po ng Godhead at ganito ang sinasabi ng dictionary patungkol sa salitang Godhead o pagka-Diyos. Godhead means the essential being of God. It is the state of being God, the nature of essence of being God or being divine. Pag sinabi nating pagka-Diyos, ito yung esensya ng pagiging Diyos. Ano? Ito yung esensya ng pagiging Diyos. Ito yung kalagayang Diyos. And that is very important. Ito yung esensya o kalagayang Diyos. Yan po ang tatalakayin natin
kung sino yung Diyos o sino ang nagtataglay ng tinatawag na pagka-Diyos. Alam po nating lahat na kaya nga nadidivide ang mundo ng sangkakristyanuhan ng iba't ibang denominasyon dahil sa iba't ibang unawa patungkol sa Diyos. Amen? Na mayroong iba't ibang mga grupo. Yan ang dahilan po niyan dahil iba't ibang unawa patungkol sa Diyos. Ngunit, alam nating lahat na ayaw ng Diyos na mangyari yon, na magkaroon ng iba't ibang unawa ng pagkakilala sa Kanya. Kaya nga para matulungan tayo nito, ay nais kong talakayin natin ito, yung tinatawag na pagka-Diyos. Una sa lahat, what is the significance of studying this topic? Ano ang kalagahan ng pagtalakay sa tema na ito o sa doktrina na ito? Let's call this one a doctrine. At alam po natin lahat na pag sinabing doktrina, maraming doktrina na dapat nating matutunan at malaman. Amen? Amen. Maraming aral ang sinasabi ng Biblia. At sinasabi ng Biblia, ang dapat nating maaral, maraming mga aral, pero ang dapat nating matutunan, yung tinatawag na sound doctrine. Magaling na aral. At sa magagaling na aral, marami pong magagaling na aral. Hindi lamang pong iisa ang magagaling na aral. Marami pong magagaling na aral. Pero sa magagaling na aral, ang pinaka-priority natin alamin is about kung sino ang Diyos. So, sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, mag-ingat ka sa iyong turo, sapagkat sa pamagitan yan, inililigtas mo ang iyong sarili at ganun din ang manakikinig sa iyo. Ang ibig sabihin, kapag mali ang itinuturo ng tagapagturo, wala kang aasahang pupuntahan ng mga nakikinig sa Kanya. Kaya nga, sinalimbawa ng ating Panginoon niya, sabi niya, ang bulag hindi pwedeng maging taga-akay. Sapagkat saan dadalhin ng bulag kung siya maging taga-akay, ang mga akayin niya? Eh syempre, sa kapahamakan. So, sabi ng Biblia, mag-ingat ka sa iyong turo sapagkat sa paggawa mo nito ang iyong sarili at ang mga nagkikipagginig sa iyo ang ililigtas mo. Isa yan sa significance ng pag-aaral ng tema na ito. Maliban doon, sinasabi din ng banal na kasulatan na 1 Peter chapter 3 verse 15, kailangan ang bawat mananampalataya ay handang sumagot kapag merong pong nagtatanong patungkol sa kanyang pananampalataya. Amen? Amen. No damagin, no adakano ti agdamag, may panggep iti pamati tayo, kailangan ready tayong sumagot. Sa tingin nyo mga kapatid, pag tinanong kayo tungkol sa pagka-Diyos, ready na po ba kayong sumagot? Amen. Ready na po ba ang lahat sumagot? Si Tatay Mendes nag-i-amen. Meron naman siyang katwiran. Bakit? Kasi marami nang pumunta sa kanya. Yung minsan nga nakatagpo pa namin yung saksi ni Jehovah. Pumunta sa kanya, nagawa niya. Pero ang tanong, lahat ba tayo ay handa nang gumawa nito? Ngayon, kung hindi pa tayong handang sumagot, kung merong magtanong tungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid ko, may mga bagay na kailangan tayong matutunan at alamin. Because the will of God, me as a minister, as your pastor, and you as my brethren in faith, as my brothers and sisters in faith, kailangan ako at kayo, sino man ang tanungin sa atin, pag tinanong yung pananampalataya mo, you are already ready always. You are ready always to answer the question about their faith. So ito yung layon. Dapat matutunan ng bawat Kristiyano ito, na pag tinatanong siya, hindi ka mamimili ng sasagutin. Ang ibig sabihin, pag baptism ang usapan, handa na ako, pastor. Pagsamba ang pag-usapan, sa doktrinang pagsamba, ready na ako. Hindi lamang sa mga bagay na yun. Sikapin natin na lahat, kung anumang aspetong itatanong sa atin, ay masasagot natin. That is one of the significances. Another, and this is the main and the greatest importance ng pag-aaral ng subject na ito. Pwede bang meron karoon akong tagabasa? Brother Edgar, pwede magbasa ka? In John chapter 17 verse 3. Ayan.
Dalawa ang tagabasa para mabilis. Brother Elorde, magbasa ka muna. Ayan, para mabilis tayo. Sige, ganyan na lang. Ako na lang mag-mic. Kaya ganito po nakasulat. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatibagay si Yesu Cristo. Sabi ng ating Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Ano daw po ang buhay na walang hanggan? Makilala kanilang isang Diyos na tunay. At ang iyong sinugo sa makatibagay si Yesu Cristo. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Doon sa bersikulo na binasa, nakasalalay ang buhay na walang hanggan sa pagkilala sa nag-iisang Diyos na tunay. Hindi niya sinabing nakasalalay ang buhay na walang hanggan sa kasipagan mo sa panambahan, kung gaano kalaki ang iyong simbahan, kung gaano kayo karaming sumasamba. Hindi po ganon. Nakasalalay daw ang buhay na walang hanggan sa pagkilala sa isang Diyos na tunay. Anong ibig sabihin nyo? Sa maiksing pananalita, pag hindi mo makilala yung nag-iisang Diyos na tunay na yun, may buhay na walang hanggan ka ba? May buhay na walang hanggan ba? Numaditay mamam mo, dahil may isang Diyos? Tigo natin Biblia, awan. Ganun po ba talaga ang sinasabi ng Biblia? 1 John chapter 5 verse 20, pakibasa. Kaya ganito po nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo, at tayo'y sa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Muli ay inulit kung saan nakasalalay ang buhay na walang hanggan. Nakasalalay daw ang buhay na walang hanggan sa pagkakaroon ng unawa. Pagkakaroon ng unawa patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Magkaroon ka ng unawa patungkol sa Kanya na ikaw ay nasa Kanyang totoo. At ito, sabi niya, ang buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Itaas natin, Brother Edgar, sa 12 at 13. First John pa rin. At ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sa verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Merong daw buhay na walang hanggan sa ating pananampalataya sa anak ng Diyos na ito'y ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa 17:3 kanina, may buhay na walang hanggan kung makilala ang nag-iisang Diyos. Ang sabi niya sa 5 verse 20 ng 1 John, may buhay na walang hanggan kung magkaroon tayo ng unawa na tayo'y sa Kanya na totoo, sa anak ng Diyos na yan pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. At binabanggit niya sa 5 verse 13 pa rin ng 1 John, na merong buhay na walang hanggan kung tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin? Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ano yung pananampalataya na yon? Pananampalatayang naunawa at nakikilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit gayon na lamang? Pag pinag-usapan ng pagkakilala sa nag-iisang Diyos, ay lagi niyang itinuturo ang ating Panginoong Jesucristo. Napapansin niyo ba doon? Ang sabi niya doon sa una, makilala ang tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. Pero sa ibang mga bersikulo, tinuturo niya ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung dapat makilala. Bakit kayo? Yan po ang tinatawag na greatest mystery. So in order to solve this greatest mystery, tayo po ngayon ay daramo ng formal sa ating pong pagtatalakay na tinatawag na Godhead o Pagka-Diyos. Umpisahan natin ito sa tinatawag na the biblical definition of God. The biblical definition of God. Pag kayo po'y tinanong, ano ang pagkakaintindihan mo sa salitang Diyos? Kaya nyo bang sagutin? How will you define God? Paano mo
ibibigyan ng kahulugan yung salitang Diyos? Kaya-kaya na ba natin sagutin yon? Halimbawa, tinanong kayo, sa iyong sarili, paano mo bibigyan ng anong ibig sabihin sa iyo ng Diyos? So, sana kaya na natin sagutin, ano? Pero, ang gusto kong sasagot sa atin is itong definition o pangahulugan ng Biblia mismo sa salitang God. Oh? Kung paano meron pong sinasabing, faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen, yun ang tinatawag na definition of faith. Ngayon, dapat meron din namang definition ng God. Kasi sa dictionary, ang sabi ng dictionary sa salitang Diyos, ang sabi niya, God is the supreme being. One supreme being. Ang Diyos daw, ang siya yung pinakamataas. Pinakamataas na being o pinakamataas na persona o pinakamataas na person. So, how the Bible defines God? Magbasa po tayo. Sa aklat po ng Isaiah, chapter 43, verse 3, pwede pong basahin natin yan. Ito po ang nakasulat sa talatang nabanggit. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Amen. Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 3, sinasabi niya, nirecord na Isaiah, I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. Thy Savior, ang tagapagligtas. Ang salita palang Diyos, pag pinag-usapan yung salitang Diyos, ang unang-unang kailangan natin i-considera para makilala natin kung sino yung nag-iisang Diyos, ang definition ng God, He is the Holy One of Israel. Kaya hindi pwedeng, kung gusto mong kilalanin ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo mabanggit yung salitang Israel. Bakit po? Kasi ang Diyos ay siyang